Same, pero iba. Muli ako nagbabalik, Pangga. Dahil never naman ako nawala. Charing! Siyempre nagano muna tayo, nagtugtugan tayo, di ba? Alam mo naman dito sa Energy FM, ang gaganda ng mga songs na ating inihahandog sa ating mga Pangga, di ba? Yung ating mga playlist, di ba, nakaka-relax, di ba? Siyempre, hindi lang magagandang awitin ang ating inaalay sa ating mga Pangga na ngayon ay nakatutok sa ating Facebook page, sa ating Facebook Live. At sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga radyo, ako po ang inyong Tita Cora at sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa na ngayon ay na-delay ang flight. Kaya naman bukas na siya makakauwi. Ito po ang Baklitas! Woo-woo! Para naman tayong tuta for today's video. Kayo'y nakatutok sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo... Ay, kanina nabanggit ko yung mga music natin dito sa Energy FM ay talaga namang nakaka-relax talaga. Pero syempre sa mga ganitong panahon nga, 'di ba? Pabago-bago ang lagay ng panahon, minsan maaraw, minsan maulan. Kailangan natin ng pangsuporta sa ating pangangatawan at kalusugan. At meron ako mairerekomenda sa inyo mga Pangga, makinig ka maigi dahil hindi ko na 'to uulitin. Pwede ko 'tong ulitin next year na. 'Di ba? Diba? Kasi last day natin ngayon. So, next year na tayo magkikita-kita. So, eto nga, meron akong i-offer sa'yo. Ito ang MX3 capsule. Ang food supplement na puro ang sangkap at walang halong kemikal. Unang linya pa lang yan ng chika ko sa'yo tungkol sa MX3. Nakakahanga na. Bukod sa tunay, natural at original, walang halong kemikal. Diba? Yan naman ang talagang panalong-panalo. Ang MX3 capsule ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free at nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients na may antioxidant at anti-inflammatory properties. Ang MX3 product na ito ay dumaan sa state-of-the-art ISO-certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya naman umani ito ng iba't ibang awards sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmamalaki natin na proudly Philippine-made. Kaya naman, kung merong katanungan, Pangga, bisitahin lamang ang website ng mx3ph.com o di kayo na may tumawag sa kanilang hotline sa 0918-888-8693. Dahil yan ang tunay, natural at original MX3. Diba? Hindi lang yan hindi lang MX3 capsule ang produkto ng MX3 kaya kagaya sinabi ko sa inyo, kung meron kayong katanungan at gustong malaman yung mga produkto pa ng MX3, magtungo kayo sa kanilang website. Diba? Kagaya din na nabanggit ko kanina, pabago-bago ang lagay ng panahon at sa mga nagtatanong kung bakit nga ba? Bakit nga ba, Tita Cora? Charing. Weather update. Bakit nga ba nag-uulan kaninang umaga? Mungkahi ng ating mga ng ating mga papa. ng ating mga papa dyan sa Pag-asa ay wag munang bumiyahe ang mga maliliit na sasakyang pangdagat sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Camarines Norte at Catanduanes dahil nga sa mga pag-uulan na dulot po nitong amihan. Dahil apektado pa rin po daw tayo ng shoreline lalo na ang Northern and Central Luzon. Nasanhina din nitong low pressure area na nasa labas na ng area of responsibility, Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan pa rin natin ang pagulan sa mga susunod na araw. Magbaon ng pasensya, payong at ngiti sa ating mga labi upang nang sa ganon ay hindi tayo ma-stress.
Speaking of stress, 'di ba? Marami nga sa ating mga pangga ang medyo nagtaas ng kilay sa DOH, 'di ba? May singit ko lang bago tayo magtsikahan. Dahil iminumungkahi po ng DOH na tigilan muna ang pagkain ng sa Kapaskuhan. Toby! DJ Baby Toby, kumakain ka ba ng mga Ay, nako, mamaya yung chicken natin tungkol sa kain din. Iminumungkahi po ng DOH na wag muna tayong kumain ng mga mamantika, matatamis at maaalat. Oo nga naman, 'di ba? Siyempre kailangan din natin na alagaan ang ating kalusugan, bantayan kung ano yung ating mga kinakain. Ako nga sa aming tahanan ng aking minamahal na jowa, nagbabalak kami na wag nang mag-heavy ng pagkain ngayong darating na Kapaskuhan. Ang importante naman sa amin ay pagdiwang yung Kapaskuhan or yung kapanganakan ng ating Panginoon. 'Di ba? Dadalawa lang naman kami kasama yung inampun naming pusa. So, anong gagawin namin, 'di ba? Alam mo, maghanda kami ng sangkatutak, 'di ba? Maganda rin na pagkatapos ng Pasko at sa pagsalubong natin ng 2024 ay malusog ang ating pangangatawan. Kaya wag na nating masamain yung paalala ng DOH para din naman ito sa ating welfare. Welfare sa ating kapakanan. Ano ba yan? Ano bang handa mo, pangga? Ano bang kakainin mo sa darating na Kapaskuhan? Oy nga pala, ngayon ay December 22, 2023 at 3 araw na lang bago magpasko. Napag-uusapan na lang din naman natin ang mungkahi ng DOH na wag kumain ng mga mababantot. Charing! Hoy, mababantot, yung mga binibili nyong seafood ha, tignan nyo maigi. Kailangan merong tignan nyo maigi kung fresh pa ba yan at yung proper storage niyan kung ayaw nyong ma-food poison ha. Diba? Hindi yung nagpapasko kayo dahil papasko kayo sa ospital at masakit yung mga tiyan ninyo ha. Maging maingat, mapanuri, matanglawin, charing. Bye, Lindsay! See you on 2020. Ay, ato na nga ang chika ko. Dahil nga, di ba, napag-uusapan na rin natin yung manahimik ka kaya muna, hindi palakpak ka ng palakpak dyan. Yun na nga, di ba? Napag-uusapan na din lang naman natin yung kain-kain na yan. Eto na! Di ba? Pinupog naman ng kaliwat ka ng pangbabatikos itong si Herlin Budol matapos itong i-deny yung mga kumakalat ngang balita tungkol dun sa naging relasyon nila or naging ugnayan nila nitong si Rob Gomez. Ang nakakaloka nito, pangga, syempre ang mga netizen may imbestiga sa mga kaganapan kay Herlin. Hindi pa naman ganong katagalan, nung November 27 lang naman, nag-post itong si Herlin Budol sa kanyang ex account ng salitang hirap na hirap ako magka-jowa. Tapos basic lang sa iba yung pagkakaroon ng kabet. Tandaan, nananabunot si Pretty sa mga kabet. Sigaw ng mga netizen, sabunutan mo ang sarili mo. Ano itsura ng hipon na sumasabunot sa sarili? Charing. Hoy, siya din naman na nagpauso ng tawag sa kanyang hipon. Kaya kung tatawagin natin siyang hipon, bakit naman hindi? Diba? Siya din naman nagpauso noon ay tawag sa kanya ay hipon. Oh, masama ba yun? Ay, but anyway, yun na nga ang chika ng mga netizen. Bakit daw nagsasalita siya ng mga ganon kung siya mismo daw, di umano kung sakasakali man na totoo yung mga kumakalat na screenshot ay naging syubiten niya. Well, hindi naman kasal tong si Rob at saka itong si Shyla, pero may relasyon sila. Hindi rin natin sure kung tapos na yung kanilang relasyon
Or ano ba, cool off ba sila? Parang Andre Brillantes at Seth Fedelian? Ang chika dati? Di umano daw? Hindi natin kinukumpirma. So yun na nga, ang chika nga, iniintay ng mga netizen, nasa bunutan nitong si Herlyn ng kanyang sarili dahil nga sa pagsasalita ng mga patapos. Idininay nga niya, diba, na buntis siya. Dininay nga niya itong mga issue na ito. Naghihintay na lang tayo ng kumpirmasyon na naman. Diyos ko, gano'n na naman katagal kaya yung kumpirmasyon na yun. Yung Katniel, pinaghintay na lang tayo ng ilang linggo. Bago sila umamin na hindi na sila, September pa pala, day. Hindi na sila maayos. Diyos ko. Sasabihin na naman ba natin yung katagang the long wait is over? Bakit hindi na lang kayo maglagay ng waiting shed? Para hindi naman kami maambunan habang naghihintay ng mga opisyal yung pahayag. Nakakaloka kayo, no? Diba? Hindi masyadong malinis yung mga kataksilang nangyayari sa showbiz. Kung hindi napipicturan, may resibong mga screenshot na parang hindi nyo alintana ang batas sa Pilipinas. Hindi natin alam kung anong kahihinatnan nitong si Herlyn. Pero alam naman natin sa Philippine showbiz, kapag may issue, mabango man yan o mabantot, publicity pa rin yan. Karamihan nga sa mga artista pag nagkakaroon ng iskandal, sumisikat, nagkakaroon ng proyekto. Diba? So hindi natin sure kung ano yung mga mangyayari kay Herlyn. At wag na din tayo magsalita ng mga masasakit tungkol sa kanya dahil hindi pa naman natin sure kung totoo nga na nagkaroon sila ng ugnayan nitong si Rob Gomez. Sabi ko nga parang napapaisip tuloy ang mga netizen, pati na din ako. Gaano kaya kalaki? Malaki kaya ang mga pinagmamalaking pag-ibig nitong si Rob Gomez? At sa mga nagtatanong kung anak ni, ano ba pangalan nung aktor na si Estrada? Yung pogi din? Ayun, sa mga nagtatanong kung kung ano ba ang pangalan nun? Mamaya maaalala ko. Nasa dulo ng dila ko. Halika, dilaan mo. Kainin mo para ma-sight mo. Charing. Hindi yun yung tatay niya kaya wag kayong mag-ungkat-ungkat ng kung ano-ano at magsali ng mga taong hindi naman relevant diyan sa mga pinag-uusapan. At saka nga pala maisingit ko lang si Bianca Manalo ay nagsalita na nag-post siya sa kanyang IG account. Ayan, babasahin ko yung kanya naging pahayag para sa kaalaman na din ng publiko. Let me clear all the false rumor circulating on the internet. Rob Gomez and I are friends and co-workers. Sabi, he was going to bring me Christmas gift and I wanted to receive them early before I leave for the airport. Oh. Papunta naman pala sa airport, kaya naman pala pinapapunta na maaga kayo talaga. It is upsetting that our conversation were exposed without my consent, which is a breach of privacy and the cause of so much online bashing. Hoy, oo nga. Oo nga naman. Bakit naman kasi binabash nyo siya? Hindi naman kompleto yung mga screenshot na lumabas. Diba? It is obvious that part of our conversation were deleted to create malicious situation. To be honest, this ano ba yan? Bakit ba nawawala-wala? This unfounded accusation is hurting me and my loved ones. Let this controversy end so I can enjoy the rest of my time in Japan with my family. Diba? Nag-enjoy ka sa Japan tapos 'di ba binabash ka ng mga tao dito sa Pilipinas. Huwag naman ganun mga pangga. 'Di ba? What about love?
Kapaskuhan, di ba? Seasons of greetings and seasons of love. Charing. Kaya tigilan natin yung mga ganyan. Sabi nga ni Bianca Manalo, let us spread love and the truth this holiday season. Merry Christmas everyone. Siyempre hindi mo yun naintindihan kagaya ko. Masarap lang sa pandinig pero hindi mo naintindihan. Charing. Charot! Ay, but anyway ha, ayan, nilinaw na ni Bianca na hindi nga sila magganunan. At walang ganon. Paniwalaan na lang din natin kung anong sinabi niya. Pero ang sigaw ng mga netizen, sino yung nasa Valenzuela? Diba? Ay nako, wag nyo nang gamitin yung mga words niya against sa kanya. Wag na tayong humanap ng butas na ikakasama ng kanilang relasyon. Maging masaya na lang tayo para sa kanila. Ang importante, nasa Japan si Bianca Manalo, pati na din si Gandang Kara. Nasa Tokyo, Japan. Diba? Ay nako, i-celebrate na lang natin ang ating Yuletide season ng walang masyadong stress. Diba? Sabi ko nga sa inyo, last day ko ngayon, hindi sa ere ha. Hindi rin sa buhay mo. Kasi maaring mapakinggan mo pa ako ulit next year. Next year magkikita-kita ulit tayo. 'Di ba? So kung may mga pangyayari at update pa tungkol dito sa chismisan, tungkol sa buhay-buhay nitong si Rob Gomez at saka ni pangalan nito, Herlin Budol at Bianca Manalo, abangan na lang natin online, 'di ba? I-share ko na lang sa aking Facebook page, ang Tita Cora. O ano nyo naman, i-like and follow nyo naman yung aking page. Hindi yung kayo-kayo lang nagpapaluhan. But anyway, Pangga, no joke ha. Maraming salamat. In behalf of my partner, Kapitana Sisa, maraming salamat, Pangga, sa pagsama mo sa amin sa loob ng 969 days. Yes! Kulang-kulang magdadalawang taon na ang Baklitas. Maraming salamat, Pangga. Damang-dama namin ni Kapitana Sisa ang pagmamahal nyo araw-araw. Sa mga patuloy nyong pagkomento, panunood ng aming mga inihahandog na chika sa inyo tungkol sa mga buhay-buhay na mga hinahangaan nyong artista sa showbiz industry. Maraming salamat, Pangga, sa patuloy mong pag-antabay sa amin araw-araw sa aming Facebook Live. At syempre sa lahat-lahat ng naibigay mo sa aming kaligayahan araw-araw. Dahil kung hindi dahil sa inyo, wala naman kami dito. Maraming salamat syempre kay Ma'am Becca, kay Papa Jackson. Ayan, for giving us this platform, letter F, platform. Ayan, para makipagchikahan sa inyo. Next year magkita-kita tayo ha. Magtatatlong taon na ang Baklitas next year. Magdadalawang taon. So, okay. Magto 2 years na tayo sa January. So, paglampas natin ng 2 years, syempre 3 na yon. Pangatlong taon na. 3 na yung wow. Hanggang sa maging na tayo, dog. Ay, Pangga! Iiwanan ko muna kayo pansamantala sa ere. Pero
sikapin nating maging masaya ngayong Kapaskuhan. Maraming salamat sa mga umantabay sa ating ngayong araw na to sa ating Facebook Live. Ayan, syempre sa humalili sa atin, kay DJ Baby Toby. Ayan, maraming salamat. Kay Kuya Rolando sa ating supervisyong technical, maraming salamat po sa inyong paghalili sa akin. Ayan. Sa ngalan ng aking partner na si Kapitana Sisa, ako po ang inyong Tita Cora at ito po ang Baklitas. Woo woo! At kayo'y nakikinig at makikinig pa rin sa number 1 o 6.7 Energy FM Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy! Advance Merry Christmas Pangga!